May mga damdaming hindi mo maikukubli kahit pilit mong itago. Mga lihim na tahimik na kumakatok sa puso, na minsan ay nagdudulot ng saya, minsan naman ay kalituhan at takot. Ang kwentong ito ay puno ng ganitong lihim, ng pagnanasa at pag-ibig na hindi madaling ilahad sa mundo. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Sa kwentong ito, ang binata sa katabing bahay, samahan natin si Alex at Miguel sa kanilang paglalakbay mula sa simpleng pagkakaibigan, sa mga palatandaan ng damdamin, hanggang sa pagtuklas ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Isang kwento ng kabataan, pagtuklas sa sarili, at tapang na ipaglaban ang nararamdaman sa kabila ng takot at panghuhusga ng lipunan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video para mas marami ang makaalam at makaramdam ng kwento ng pag-ibig na katulad nito. At isang espesyal na shoutout kay John Einerer mula sa Calbayog City, Samar Province. Salamat sa iyong patuloy na suporta at pakikinig. Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roberto. I am 43 years old. May sariling sari-sari store dito sa Quezon City. May isang anak ako na si Alan, 20 na, at nag-aaral pa sa kolehiyong malapit dito. Masipag naman ang batang ito. Tumutulong sa tindahan pagkatapos ng klase. Isang linggo na ang nakakalipas nang may bagong lipat sa malapit sa bahay namin. Si Mang Carlos ang pangalan, may anak na lalaki rin. Si Manuel ang pangalan ng binata, mukhang kaedad lang din ni Alan. Mabait naman si Mang Carlos, dating construction worker. Kaya lang nawalan ng trabaho kaya nag-decide na lumipat dito para maghanap ng panibagong simula. Nang unang makita ko si Manuel, napansin ko agad na napakagwapo ng batang ito. Matangkad, maputi, at may mga mata na parang nagkukuwento. Tahimik lang siya palagi, hindi gaanong nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pero si Alan naman, friendly na bata, kaya hindi nagtagal ay naging close na sila dalawa. Lagi na silang magkasama sa pagpunta sa palengke, sa paglalaro ng basketball sa kanto, at sa pag-inom ng soft drinks sa tindahan namin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na may kakaiba sa dalawang batang ito. Hindi lang simpleng magkaibigan ang tawag doon. Kapag nakikita ko silang dalawa na naglalakad ng magkatabi, may spark na nakikita ko sa mga mata nila. Parang may tinatago silang lihim na hindi nila masabi kahit kanino. Ilang linggo na ang lumipas simula nang maging close sina Alan at Manuel. Nakakakita ako ng mga bagay na nagpapaisip sa akin. Halimbawa, kapag nag-uusap sila sa harapan ng tindahan, sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi lang normal na pagkakaibigan ang nakikita ko. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nila sa mata ng isa't isa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa tindahan, nakita ko silang dalawa sa may bakuran namin. Si Alan ay nagtuturo kay Manuel kung paano mag-alaga ng mga halaman. Pero ang nakita ko, hindi lang pagtuturo ang nangyayari doon. Kapag hinawakan ni Alan ng kamay ni Manuel para ituro ang tamang paraan ng pagtutubig, tumatagal ang pagkakahawak nila. Parang ayaw nilang bitawan ng kamay ng isa't isa. "Anak, tara na, kakain na tayo." Sigaw ko sa kanila para makita ko ang reaksyon nila. Biglang naghiwalay ang mga kamay nila at parang natuklasan sa isang kasalanan. Namula pa ang mukha ni Manuel at si Alan naman ay natutulala lang. Nang kumain kaming tatlong magkakasama,
Napansin ko na palagi silang nagkakatinginan. Kapag nakakain si Manuel, tinitingnan siya ni Alan. Kapag naman si Alan ay kumakain, si Manuel naman ang tumitingin. Parang may sariling mundo silang dalawa na hindi ko maunawaan. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-alala o maging masaya para sa kanila. Isang gabi, habang nagsasara na ako ng tindahan, narinig ko ang mga boses ni Alan at Manuel sa may likod bahay namin. Hindi ko sinasadyang marinig, pero dahil malapit lang ang pwesto nila, narinig ko ang buong usapan nila. "Manuel, may sasabihin ako sa'yo," rinig kong sabi ni Alan. Napakahaba ng katahimikan bago sumagot si Manuel. "Ano yun, Alan? Pwedeng sabihin mo sa akin kahit ano. Hindi ko alam paano ko sasabihin ito, pero simula nang maging close tayo, may nararamdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Parang hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga gamit. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Anak ko ba talaga ang nagsasalita?" "Alan, totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro?" Tanong ni Manuel na may pagkakahalong gulat at saya sa boses. "Hindi ako nagbibiro, Manuel. Nalilito nga ako eh. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero tuwing kasama kita, masaya ako. Tuwing hawak ko ang kamay mo, parang kumpleto ako. Tuwing ngumingiti ka sa akin, parang gusto kong yakapin ka ng mahigpit. Alan, ako rin naman. Hindi ko rin alam kung bakit, pero pareho tayo ng nararamdaman. Simula nang nakilala kita, iba na ang mundo ko. Mas magaan ang pakiramdam ko tuwing kasama kita. Doon ko napagtanto na hindi lang simpleng pagkakaibigan ang meron sila. May mas malalim na damdamin na umuusbong sa pagitan ng dalawang binata." Matapos ang gabing narinig ko ang usapan ni Alan at Manuel, hindi ko na sila matitigan ng diretso. Alam ko ang lihim nila, pero hindi nila alam na alam ko. Nakikita ko sa araw-araw kung paano nila sinusubukan na itago ang tunay nilang nararamdaman. Sa umaga, normal lang silang magkaibigan sa harapan ko. Pero kapag akala nila hindi ako nakatingin, nakikita ko kung paano sila nagkakahawak ng kamay. Nakikita ko rin kung paano nila pinipigilan ang sarili nilang huwag masyadong maging obvious. "Tay, pupunta ako kina Manuel. May ipapagawa daw sa akin si Mang Carlos," sabi ni Alan isang hapon. "Sige, pero huwag kayong magpapagabi ha. Alam mo naman na nag-aalala ako kapag gabi na kayo umuuwi," sagot ko sa kanya. Pero alam ko na hindi lang pagtatrabaho ang gagawin nila doon. Nakikita ko sa mata ni Alan ang excitement na hindi maikakaila. Parang batang pupunta sa fiesta. Mga 3 oras ang lumipas bago bumalik si Alan. Pagdating niya sa bahay, nakita ko agad na may kakaiba sa kanya. May ngiti sa labi niya na hindi nawawala. Parang may nangyaring maganda na hindi niya masabi sa akin. "Kumain ka na ba?" tanong ko sa kanya. "Opo, Tay. Pinakain din ako ni Tita Carmen," sagot niya habang nakangiti pa rin. Alam ko may tinatago siya. Makikita mo sa mata niya na may kwentong gusto niyang ikwento pero hindi niya masabi. Siguro takot siyang hindi ko tanggapin ang totoo tungkol sa kanya at kay Manuel. Hindi ko na kinakaya ang curiosity ko, kaya nag-decide akong bantayan sina Alan at Manuel nang hindi nila alam. Hindi ako masamang tao, pero kailangan kong malaman ang totoo para alam ko kung paano ko sila tutulungan o susuportahan. Isang hapon, sinundan ko si Alan papunta sa bahay ni Manuel. Hindi ko sinasadyang maging spy, pero kailangan kong malaman kung tama ang suspecha ko sa kanila. Nagtago ako sa may puno na malapit sa bahay ni Mang Carlos. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Si Alan at Manuel ay nag-uusap sa may likod ng bahay nila.
malayo sa paningin ni Mang Carlos. Nakita ko kung paano hinawakan ni Alan ang mukha ni Manuel at kung paano niya ito hinalikan sa labi. Hindi ako nagalit o naiinis pero nagulat ako sa nakita ko. "Mahal kita, Manuel," rinig kong sabi ni Alan. "Mahal din kita, Alan." "Hindi ko alam kung paano nangyari ito pero masaya ako," sagot ni Manuel. Nakita ko kung paano sila naging intimate sa isa't isa. Walang halong bastusan o kung anong masama. Puro pagmamahal lang ang nakikita ko. Parang dalawang taong natagpuan ang kanilang kaligayahan sa pag-ibig na hindi nila inasahan. Pero nakita ko rin ang takot sa mga mata nila. Takot na malaman ng mga magulang nila ang totoo. Takot na hindi sila tanggapin ng lipunan. Takot na masira ang relasyon ng mga pamilya nila. Doon ko napagtanto na ang dalawang batang ito ay nangangailangan ng suporta at pag-unawa, hindi ng panghuhusga. Mga ilang araw matapos kong makita ang totoo tungkol sa anak kong si Alan at kay Manuel, napansin kong may pagdududa na si Mang Carlos sa anak niya. Makikita mo sa mukha niya na may mga tanong siyang gustong itanong pero hindi niya alam kung paano. "Paring Roberto," tawag niya sa akin isang umaga habang nagbubukas ako ng tindahan. "Pwede ba kitang makausap?" "Siyempre, Mang Carlos. Ano bang problema?" tanong ko sa kanya. "Tungkol kay Manuel at kay Alan mo. Napapansin ko kasi na sobrang close nila. Parang hindi lang normal na pagkakaibigan ang meron sila," sabi niya habang umuupo sa upuan sa harap ng tindahan. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga produkto. Alam kong darating ang ganitong usapan, pero hindi ko inaasahan na si Mang Carlos pa ang unang magtatanong. "Bakit naman? Ano bang napapansin mo?" tanong ko sa kanya, kunwari hindi ko alam ang totoo. Kasi naman, palagi silang magkasama. Tuwing umuwi si Manuel, puro si Alan ang kwento niya. Puro si Alan ito, si Alan yan. Minsan naiisip ko kung may kakaiba sa anak ko. Sagot ni Mang Carlos na may pag-aalinlangan sa boses. "Kakaiba? Sa anong paraan?" tanong ko ulit. Gusto kong malaman kung ano talaga ang iniisip niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero parang may romantic feeling si Manuel kay Alan. Nakikita ko sa mata niya tuwing binabanggit niya ang pangalan ng anak mo. Doon ko napagtanto na mas observant pa pala si Mang Carlos sa akala ko. Nakikita rin pala niya ang nakikita ko. Hindi ko na kinakaya ang sitwasyon. Kailangan ng may gumawa ng hakbang para maayos ang lahat. Kaya nag-decide akong kausapin si Alan tungkol sa nabalitaan ko kay Mang Carlos. "Alan, umupo ka muna dito. May pag-uusapan tayo," sabi ko sa kanya isang gabi matapos naming magsara ng tindahan. "Tay, may problema ba? May ginawa ba akong mali?" tanong niya na may kaba sa boses. "Walang mali, Alan. Gusto ko lang na magkaroon tayo ng honest na usapan tungkol sa'yo at kay Manuel," sabi ko habang nakatingin sa mata niya. Nakita ko kung paano namutla ang mukha ni Alan. Parang batang nahuli na palihim na kumukuha ng candy sa tindahan. "Tay, ano bang sinasabi mo?" nauutal niyang tanong. "Alam ko na, Alan. Alam ko na may relasyon kayo ni Manuel. Nakita ko kayo. Narinig ko kayo. Hindi mo na kailangang itago yan sa akin," sabi ko ng marahan. Biglang umiyak si Alan. Hindi ko inaasahan na iiyak siya. Yumakap siya sa akin at nagsalita sa gitna ng pag-iyak. "Sorry, Tay. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nahulog ang loob ko kay Manuel. Takot ako na baka hindi mo ako tanggapin. Takot ako na magalit ka sa akin," sabi niya habang umiiyak. "Anak, hindi ako galit. Naguguluhan lang ako pero hindi ako galit. Mahal kita at kung si Manuel ang nagpapasaya sa'yo, tanggap ko yan," sagot ko
habang hinahaplos ang likod niya. "Totoo ba, Tay? Hindi mo ako itatakwil?" Tanong niya habang tumititig sa mata ko. "Hindi anak, pamilya mo ako. Susuportahan kita kahit ano paman." Kinabukasan, nag-decide akong kausapin si Mang Carlos tungkol sa mga anak namin. Hindi ko pwedeng hayaang mag-suffer sina Alan at Manuel sa takot at pagtatago. Kailangan nilang malaman na may mga taong tumatanggap sa kanila. "Mang Carlos, tara na. Kausapin natin ang mga anak natin," sabi ko sa kanya habang kumakatok sa pinto nila. "Paring Roberto, alam mo na ba kung ano ang sasabihin natin sa kanila?" Tanong niya na may pag-aalangan pa rin sa boses. "Alam ko na ang totoo, Mang Carlos. Alam ko na may relasyon sina Alan at Manuel. At sa palagay ko, alam mo rin yan," sabi ko ng diretso. Napatigil siya sa paghakbang at tiningnan ako. "Talaga? Paano mo nalaman?" "Nakita ko sila, narinig ko sila. Hindi nila sinasadyang magpahalata. Pero obvious naman talaga kapag mahal mo ang isang tao," sagot ko sa kanya. "At ano ang gagawin natin? Paparusahan natin sila? Paghihiwalayin na lang ba natin?" Tanong ni Mang Carlos na may pangamba pa rin sa mata. "Hindi, Mang Carlos. Kakausapin natin sila. Sabihin natin na alam na natin ang totoo at susuportahan natin sila. Kailangan nila ng mga magulang na magiging gabay sa kanila, hindi mga magulang na magjo-judge sa kanila," sagot ko sa kanya. Nakita ko sa mata ni Mang Carlos na unti-unting nag-iiba ang isip niya. Parang na-realize niya na tama ang sinasabi ko. "Tama ka, paring Roberto. Mas importante na masaya ang mga anak natin kaysa sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao." Nang makarating kami sa loob ng bahay, nakita namin sina Alan at Manuel na nag-uusap sa sala. Nang makita nila kaming dalawa, agad silang tumayo at parang nag-e-expect ng masama. "Alan, Manuel, umupo kayo muna dito. May pag-uusapan tayong lahat," sabi ko sa kanilang dalawa. "Tay, Tito Carlos, may problema ba?" Tanong ni Alan na halatang kinakabahan. "Walang problema, mga anak. Gusto lang namin kayong kausapin tungkol sa inyo," sagot ni Mang Carlos. Si Manuel naman ay hindi makatingin sa mga mata namin. Nakayuko siya at parang gustong maging invisible sa mundo. "Alam na namin," sabi ko ng diretso. "Alam na namin na may relasyon kayo." Biglang naging tahimik ang buong sala. Makikita mo sa mga mukha ni na Alan at Manuel ang itsura ng mga nahuli sa isang krimen. "Hindi kayo kailangang magtago pa," dagdag ni Mang Carlos. "Alan, anak, nakita namin kung gaano kayo ka-happy kapag magkasama. Nakita namin kung paano ninyo inaalagaan ng isa't isa. Tito, hindi po kayo galit?" Tanong ni Alan na may luha na sa mata. "Hindi kami galit. Naguguluhan kami pero hindi kami galit," sagot ko sa kanila. "Ang importante sa amin ay masaya kayo at nirerespeto ninyo ang isa't isa." Si Manuel naman ay biglang yumakap sa tatay niya at nagsalita. "Salamat, Tay. Akala ko po hindi ninyo ako tatanggapin. Anak, mahal kita. Kahit ano ka pa, mahal kita. Gusto ko lang na maging masaya ka sa buhay," sagot ni Mang Carlos habang yumayakap rin sa anak niya. Matapos ang emosyonal na pag-uusap namin, parang naging mas malaya na sina Alan at Manuel. Hindi na sila kailangang magtago sa aming mga harap. Nakikita kong mas masaya na sila ngayon na alam nilang tanggap namin sila. Pero syempre, hindi lahat ng tao ay magiging accepting sa kanila. Kaya nag-usap kaming apat tungkol sa kung paano nila haharapin ang mga taong hindi makakaintindi sa relasyon nila. "Mga anak," sabi ni Mang Carlos sa kanila, "hindi lahat ng tao ay magiging accepting sa inyo. May mga taong magjo-judge, may mga taong magsasalita ng masama. Pero
Huwag ninyong hayaang masira ang confidence ninyo. Tama si Mang Carlos, dagdag ko. Ang importante ay alam ninyo na may mga taong sumusuporta sa inyo. Kami ni Mang Carlos, nandito kami palagi. Salamat po, Tay. Salamat din po, Tito Roberto, sabi ni Manuel na may ngiti na sa mukha. Hindi po namin kayo bibiguin, dagdag ni Alan. Mag-aaral pa rin ako ng mabuti, tutulong pa rin ako sa tindahan. Hindi magbabago ang responsibilidad ko. Alam namin yan, Alan. Alam naming mabuting mga bata kayo, sagot ko sa kanila. Mula sa araw na iyon, mas naging open na sina Alan at Manuel sa mga tao sa paligid. Hindi na sila sobrang nagtatago, pero hindi rin nila sinasadyang magpahalata. May balance na sa buhay nila. May freedom, pero may respeto pa rin sa mga taong hindi pa handa na tanggapin ang kanilang uri ng pag-ibig. Ilang buwan matapos ang family meeting namin, may mga hamon na dumating sa buhay ni Alan at Manuel. May mga kapitbahay na nagsisimulang magtsismisan tungkol sa kanila. May mga taong hindi makakaintindi sa relasyon nila. Isang araw, may lumapit sa akin na kapitbahay na si Aling Rosa. Mang Roberto, totoo ba ang naririnig ko tungkol kay Alan at doon sa batang Manuel? Tanong niya na parang may masama siyang balak. Anong naririnig mo, Aling Rosa? Tanong ko sa kanya, kahit na alam ko na kung saan patungo ang usapan. Sabi-sabi kasi dito sa lugar na may relasyon raw silang dalawa, na hindi raw normal na pagkakaibigan ang meron sila. Sagot niya na may halong chismis sa boses. Aling Rosa, mga bata pa sila. Hayaan mo na silang maging masaya. Wala namang masama sa ginagawa nila, sagot ko sa kanya. Pero Mang Roberto, nakakahiya naman sa lugar natin. Ano na kaya ang sasabihin ng ibang tao sa amin? Reklamo niya pa. Mas nakakahiya yung mga taong nanghuhusga sa mga batang walang ginagawang masama. Sagot ko sa kanya nang medyo mataas ang boses. Matapos noon, umalis na si Aling Rosa. Pero alam kong hindi lang siya ang mag-iisip ng ganyan. Maraming tao ang mahihirapan intindihin sina Alan at Manuel. Kausap ko si Mang Carlos tungkol dito at nag-agree kami na kailangan naming protektahan ang mga anak namin sa mga taong hindi makakaintindi. Paring Roberto, kailangan nating turuan sina Alan at Manuel kung paano haharap sa mga taong ganyan, sabi ni Mang Carlos. Tama ka. Kailangan nilang malaman na hindi lahat ng laban ay worth it na labanan. Minsan, mas mabuti na lang siguro kung i-ignore. Ngayon, 3 taon na ang lumipas simula nang malaman namin ang totoo tungkol kina Alan at Manuel. Maraming pagbabago ang nangyari sa buhay namin. Pero ang pinakaimportante ay mas naging masaya ang pamilya namin. Si Alan ay natapos na ng kolehiyo. Nagtrabaho na siya sa isang office sa Makati. Si Manuel naman ay nag-take ng vocational course. Ngayon ay may sariling welding shop na siya sa lugar namin. Magkasama pa rin sila hanggang ngayon. Mas matanda na, mas mature na sa pakikitungo sa isa't isa. May mga singsing sila na simbolo ng kanilang pagmamahal. Tay, sabi sa akin ni Alan isang linggo, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Manuel. Walang anuman anak. Proud ako sa inyo pareho. Nakita ko kung paano kayo naging mature, kung paano kayo nag-grow as individuals at as a couple. Sagot ko sa kanya. Hindi po sana namin naabot ang punto na ito kung hindi ninyo kami tinanggap at sinuportahan. Dagdag ni Manuel, mga anak, ang pag-ibig ay pag-ibig, kahit anong gender pa ng mahal ninyo. Ang importante ay maging mabuting tao kayo at alagaan ninyo ang isa't isa, sabi ni Mang Carlos. Ito na po ang wakas ng kwento namin dito sa Quezon City.
Hindi perpektong ending dahil maraming hamon pa ring darating sa kanila. Pero masaya akong naging bahagi ako ng journey nila papunta sa acceptance at pagmamahal. Sa mga nakinig sa kwento, sana natuto kayo na ang pag-ibig ay hindi pumipili ng kasarian. Ang importante ay pagmamahal, respeto at pag-unawa sa isa't isa. Salamat sa pakikinig at sana maging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Alan at Manuel. Katatapos lang natin marinig ang kwento ni Alan at Manuel, isang kwento ng pag-ibig, pagtanggap at pamilya. Isang paalala kung gaano kahalaga ang suporta at pangunawa sa mga taong pinakamahal natin sa buhay. Habang iniisip ko ang kwentong ito, napagtanto ko na minsan, hindi talaga madali ang pagiging tunay sa sarili, lalo na kung may takot sa kung paano ka tatanggapin ng ibang tao. Ngunit tulad ni Alan at Manuel, kapag may pamilya at kaibigan na handang makinig at umintindi, nagiging posible ang tunay na kaligayahan. Ang mga aral na makukuha natin mula sa kwentong ito ay malinaw. Una, ang pagmamahal ay pagmamahal, walang hangganan sa kasarian. Ang mahalaga ay ang sinseridad, respeto at commitment sa isa't isa. Pangalawa, napakahalaga ng pagtanggap ng pamilya. Kahit simpleng pagtanggap lamang ay malaking bagay sa buhay ng isang tao. At pangatlo, ang paglago at maturity ay hindi nangyayari agad-agad. Ang tunay na pagmamahal ay lumalago at humuhubog sa atin bilang tao sa paglipas ng panahon. Mga ka-desires, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa M2M Desires, at i-click ang notification bell para palaging updated sa aming mga bagong kwento. I-share din ninyo ito sa inyong mga kaibigan o pamilya na maaari pang ma-inspire sa kwentong ito. Huwag din kalimutan na mag-iwan ng mensahe sa comment section. Ikwento ninyo ang inyong mga saloobin, karanasan, o mga request para sa susunod na episode. Binabasa ko lahat ng inyong mga komento, mga kaibigan. Ako si Kuya Will, at hanggang sa muli, manatiling tunay, proud at puno ng pagmamahal.